umuwi. Saan ka na naman ba nanggaling, Stella? Palagi ka nalang ginagabi. Kababae mong tao. Kanina ka pa namin tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Palagi mo na lang kaming pinag-aalala ng daddy mo. Sermon ni Bettina, ang ina ni Stella. Nakangising umupo sa sofa si Stella at tamad na binalingan ang kanyang ina. Mommy, huwag ka nang magtanong pa. Ang importante naman nandito na ako, di ba? At saka wag mo na rin akong sermonan, kaya hindi ko rin nasagot ang tawag nyo dahil sinadya kong iwanan dito sa bahay ang cellphone ko para hindi nyo ako maistorbo. Lasing ka na naman ba? Malakas na tumawa si Stella. Hindi pa ako lasing. Tipsy lang. Depensa pa niya sa napahilot sa kanyang sentido. Labis yung sumasakit dahil maraming bote ng alak ang naubos niya. Oo, bote talaga at hindi baso. Derechahan niya kasing nilalaklak ang bote ng alak nang siya lang mag-isa. Ni hindi siya nakikipaghati sa kanyang mga kaibigan. Diyos ko naman, Stella! Palagi ka nalang ganyan. Wala na atang araw na hindi ka naglalasing. Araw-araw na lang, alak at pagalang inaatupag mo. Pwede bang ayusin mo naman ang buhay mo? Stress na sambit ni Bettina at masama ang tingin kay Stella. Maayos naman ang buhay ko ah. At isa pa, kung magulo man para sa inyo ang buhay ko, nandyan naman kayo para ayusin kung ano man ang gulo na yan. Stella, matanda na kami ng daddy mo. Hindi habang buhay makakasama mo kami. 23 ka na at fresh graduate pa. Dapat tumutulong ka na sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya natin. Dapat ginagamit mo sa kumpanya natin ang napag-aralan mo sa university. Ma, ano na naman ang maitutulong ko sa inyo? Tinay ko lang naman ang business course na yon dahil yun ang gusto nyong gawin ko. Kung ano man yung pinag-aralan ko sa university, nabura na sila lahat sa isip ko. Malalim na napabuntong hininga si Bettina. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo. Kahit ang daddy mo, hindi na alam kung paano ka iintindihin. Wala kang ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo namin. Mommy, I only live once. Actually, lahat naman tayo isang beses lang mabubuhay sa magulong mundo na to. Uunahin ko pa bang trabahong yan kesa ang magsaya at gawin lahat ng gusto ko bago man lang ako maglaho sa mundo na to? At saka, hindi ko naman kailangan magtrabaho kasi marami naman tayong pera. Kahit habang buhay pa akong humilata sa kama o mag-shopping, hindi mauubos ang yaman na meron ng pamilya natin, right? Litanya ni Stella. And hindi na ako bata, Mommy. May sariling desisyon na ako and if I want my life to be like this, then so be it. Mamumuhay ako sa paraang gusto ko. Dagdag pa niya. Iyon na nga ang point ko, Stella. Hindi ka na bata pero kung umarte ka, wala ka pa rin pinagbago. Para ka pa rin bata. Napagod na si Bettina kakasermon kaya tinalikuran niya na lang ang kanyang anak. Si Stella Martinez ay ang unika iha ng mag-asawang negosyante na sina Bettina at Alfred Martinez. Lumaki siya sa marangyang buhay, nasanay na nabibili niya ang lahat ng gusto. Ngunit sa kabila ng karangyang meron siya, lumaki siya ng walang respeto at naging spoiled brat pa. Lumaki siyang sutil, mataray at suplada. Mababa rin ang tingin niya sa mga taong hindi kasing yaman ng pamilya nila. Ayaw niyang nakikipagkaibigan sa mga dukha. Ano ka ba naman, Inday? Tingnan mo nga yung closet ko. Ang utos ko, linisin mo, hindi dumihan lalo. Ang laki ng sweldo mo tapos hindi mo ginagawa ng mabuting trabaho mo. Dapat sa'yo, sinisisante. Singhal ni Stella sa isang kasambahay. Namumutlang bumaling si Inday sa kanya. Ma'am, inayos ko naman po. Hindi pa rin po ba maayos ang tingin ninyo dito? Ani Inday sabay turo sa laman ng closet ni Stella. Sunod-sunod na umiling si Stella. Hindi pa yan maayos. Hindi sapat. Ayusin mo ulit yan. Galingan mong trabaho mo kung ayaw mong mapatalsik dito sa mansyon namin. Pagmamalditan niya pa. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at pumasok si Bettina. Masama na naman ang timpla ng mukha nito. Ano na naman ba to, Stella? Sita ni Bettina. Kumunot ang noo ng dalaga. Abot hanggang unang palapag ang boses mo. Bakit mo na naman sinisigawan ng kasambahay natin? Ilang beses ko ba dapat ipaalala sa'yo na huwag mong tratuhin ng ganyan ang mga maid natin? Alam mo ba na napakahirap maghanap ng kasambahay ngayon? Lalo na lahat sila takot sa'yo. Sermon pa ni Bettina.
Eh bakit parang kasalanan ko pa? Hindi ko naman kasalanan na hindi magawa ng tama ni Inday ang inuutos ko. Umiirap na sabi nito. Kung hindi niya magawa ng tama, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Suhestyon ni Bettina. And why would I do that? Hindi naman ako maid. Kaya nga may maids tayo para may mauutusan tayo sa mga bagay na ayaw nating gawin. At saka, kahit naman pagalitan ko tong si Inday, wala siyang magagawa. Tayo ang nagpapasweldo sa kanya. Sabi pa ni Stella. Ako ang nagpapasweldo sa kanya. Ang lahat ng tauhan dito sa mansyon ay kami ng daddy mo ang nagpapasweldo. Wala kang inambag kaya wala kang karapatang pagsalita ng masama ang mga kasambahay dito at lalong-lalo na si Inday. Matagal na siyang naninilbihan sa pamilya natin. Pwede mo naman siyang kausapin ng maayos at mahinahon, Stella. Hindi mo kailangang sumigaw. Inis na napairap si Stella. I don't care, Mommy. Eh di sana pala si Inday na lang ang naging anak mo. Total, sa kanya ka naman pala mas kumakampi. Padabog na dinampot ni Stella ang kanyang bag. Wala akong kinakampihan. San ka na naman ba pupunta? Sita ni Bettina. Aalis sa boarding na bahay na to. Magwawaldas ka na naman ng pera sa pag-shopping mo? So what? Aalis na ako. Ayoko nang magstay pa ng matagal dito. Huwag ka nang mag-abalang tawagan o e-text ako kasi iniwan ko yung phone ko and baka bukas na ako umuwi. Bukas? Bakit bukas ka pa uuwi? Maglalasing ka na naman? Kumindat lang si Stella, saka siya naglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas niya ng mansyon, dumiretso siya sa pulang kotse. Sumakay siya doon at mabilis na pinaharurot paalis. Nagtungo siya sa bahay ng isa niyang kaibigan kung saan ay may ginaganap na party. At kagaya ng palaging nangyayari, lasing na naman siyang umuwi. Kaya sermon na naman ang inabot niya mula kay Bettina. Isang araw, pagkatapos kumain ni Stella sa isang restaurant ay naglakad na siya palabas. Nang makarating siya sa labas ay sinalubong siya ng isang matandang pulube. Naglahad ito ng kamay sa kanya. Nandidiring hinawi ni Stella ang kamay ng matanda. Ew! Ilayo mo yung kamay mo sa akin, baka mahawa pa ako ng germs mo. Palimos, iha. Kahit pangkain lang. Palimos? No way. Hindi ako magsasayang ng pera sa kagaya mo, kaya pwede ba? Lubayan mo ako. Pagmamaldita ni Stella. Ang sama-sama mo naman. Saad ng matandang pulube. Nakangiti siyang tiningnan ni Stella. Oo, masama talaga ako, kaya wag mong sinusubukan yung pasensya ko. Wala kang galang sa mas nakatatanda sa'yo. Wala talaga. Irap ni Stella at naglakad na papunta sa kotse niya. Maarte pa niyang hinawi ang kanyang buhok. Araw ng Sabado, nasa living area si Stella at abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Naghahanap na naman siya ng damit at bag na mabibili sa online. Napasinghap siya nang may umagaw sa kanyang cellphone. Nag-online shopping ka na naman, Stella? Mag-aaksaya ka na naman ng pera? Komento ni Bettina sa kagalit na itinapon ng cellphone ni Stella. Mommy, bakit mo naman ibinato ang cellphone ko? Gulantang na tanong nito, saka nagmamadaling dinampot ang cellphone na basag-basag ng screen dahil sa lakas ng pagkakabato ng kanyang ina. Last warning ko na to para sa'yo, Stella. Kapag hindi mo pa itinigil ang paggagasta ng pera ay talagang magsisisi ka. Hindi ka mabubuhay nang hindi nagsasayang ng pera? Pinaghihirapan namin ng daddy mo ang bawat sentimo, pero panay pagbili ng walang kabuluhang bagay naman ang ginagawa mo. Yung cellphone ko, nabasag na. Ngawa ni Stella at ni hindi man lang iniintindi ang sinasabi ni Bettina. Hindi lang yan ang aabutin mo, Stella. Kapag hindi mo pa ako sinunod, susunugin ko ang lahat ng mamahalin mong bag. Banta ni Bettina. No, hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin yan, ma. Mahal ko ang mga bag ko at saka ang mahal ng bili ko sa mga yon. Protesta ni Stella. Wala akong pakialam. Ayusin mo yung sarili mo kung ayaw mo magiging totoo ang mga banta ko sa'yo. Ma'am, pwede ba? Pwede bang tama ng kakasermon mo? Kaya ayaw ko sa bahay na to, palagi na lang may sermon. Breakfast, lunch, merienda at dinner, palaging sermon. Nakakasawa na po. Nakakarindi na. At saka yung cellphone ko, bagong bili ko pa naman to pero nasira na. Wala pa tong 1 week sa akin eh. Napatampal na lang si Bettina sa noon niya. Bigyan mo ako ng pera, bibili ako ng bago. Hirit pa ni Stella. Isang gabi, masama ang pakiramdam ni Stella kaya hindi muna siya gumala.
Nagkulong lang siya sa kanyang kwarto at nanonood ng palabas sa TV. Napasigaw siya nang biglang kumulog at kumidlat ng malakas. May kumatok sa kanyang kwarto. Naglakad siya papalapit sa pinto saka binuksan iyon. Bumungad sa kanya si Inday. Bahagyang natawa si Stella sa pagbumukha ni Inday. Paiyak na kasi ito. Anong kailangan mo at saka bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Stella saka natawa. Ma'am Stella, si Sir Alfred at Ma'am Bettina po. Kabadong sinabi ni Inday. Umarko ang kilay ni Stella. Anong meron sa kanila? Hindi ba't umalis sila kanina? Yun na nga po, umalis po sila at na-aksidente po sila. Dinala na sila ngayon sa ospital at kailangan na nating magtungo doon, ma'am. Ani pa ni Inday. Namutla si Stella. Dumagundong ang kaba sa dibdib niya. Nangingilid rin ang kanyang mga luha. Mabilis siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Nakaabang ng driver sa labas, kaya dire-diretso na siyang sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe papunta sa ospital, labis na nanlalamig ang mga kamay ni Stella. Sa kabila ng pagiging suplada at walang modo niya, hindi naman maitatanggi na mahal niya ang kaniyang mga magulang. Hindi madasalin si Stella pero for the first time ay bigla siyang nagdasal. Ipinagdarasal niya na sana'y maging maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Nakarating na siya sa ospital. Nagtanong siya sa mga nurse saka hinanap ang kanyang mommy at daddy. Mariing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Mommy! Daddy! Sigaw ni Stella. Lumapit sa kanyang isang doktor. Ikaw ba ang kamag-anak nila? Ginawa na namin ang best namin. Pero wala nang pasyente. Mauna na ako. Saad ng doktor. Parang gumuho ang mundo ni Stella sa kanyang narinig. Nilapitan niyang mga magulang niya na wala ng buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang katawan ng kanyang ina. Mami, hindi mo ako pwedeng iwanan. Iyak niya sa kabinalingan ang kanyang ama. Daddy, hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag niyo akong iwan. Humihikbi na sabi ni Stella. Inalalayan siya ng mga nurse. Mami, gumising ka na please. Kahit araw-araw mo akong sermonan, okay lang sa akin basta gumising ka lang dyan. Bumangon ka na, Mami. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayong wala na kayo ni Daddy. Ani Stella, at sa labis na pag-iyak ay nawalan siya ng malay. Pinaglalamayan na ang mga magulang niya. Nakatayo siya malapit sa kabaong ng mga ito. Nakatitig siya sa malaking picture ng kanyang inang si Bettina. Wala pa ring tigil sa pag-agos ang mga luha niya. Mami, bakit kailangan niyo akong iwan ng ganito kaaga? Gumising na kayo ni Daddy, please. Promise, aayusin ko ng buhay ko. Magtitino na ako at saka magpapakabait na po ako. Ititigil ko na rin ang pagsha-shopping ko basta gumising ka lang dyan. Sabi ni Stella sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw, inilibing na ang kanyang mga magulang. Mas lalong nadagdagan ang stress ni Stella nang malaman mula sa family lawyer nila na marami palang pinagkakautangan ang kanyang mga magulang. Na-bankrupt na rin ang kumpanyang pagmamayari ng mga ito at halos lahat ng ari-arian ng pamilya ni Stella na ibenta na at tanging ang mansyon at iilang mga sasakyan na lang ang naiwan sa kanya. Ano, attorney, paano nangyari to? Maraming perang pamilya namin. Paano mauubos ng ganun-ganun lang ang lahat? Gulat na tanong ni Stella. Miss Martinez, dapat mo atang itanong yan sa sarili mo. Sigurado ako na alam mo kung bakit mabilis na naubos ang pera ng mga magulang mo. Seryosong sagot ng abogado. Napahilamos ng palad si Stella sa kanyang namumutlang mukha. Malalim na napabuntong hininga si Stella. Labis siyang nagsisisi. Panay pagbili siya ng mga luho niya at wala man lang siyang kamalay-malay sa problemang kinakaharap ng kanyang mga magulang. Mauuna na ako, Miss Martinez. Paalam ng lawyer at umalis na. Para magkaroon ng pera at mabigyan ng huling pasweldo ang mga kasambahay, ibinenta ni Stella ang lahat ng mamahalin niyang bag at sapatos. Pati na ang mga damit, kahit na bahagya siyang naghihinayang. Wala na siyang maipapasweldo pa kaya tinanggal niya na ang lahat ng tauhan nila sa mansyon. Wala na siyang pera kaya ibinenta niya na rin ang mansyon para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Nakatayo siya ngayon sa labas ng kanilang mansyon.
Nakatitig sa karatulang inilagay niya na may nakasulat na mansion for sale. Ma'am Stella, magandang araw po. Bati ng isang lalaki. Walang emosyon na binalingan ni Stella ang binata. Walang maganda sa araw ko, sabi niya rito. Bebenta na pala itong mansyon? Sino ka ba at bakit nandito ka? Naglahad ng kamay ang lalaki. Ako po si Randy, ma'am. Hardinero dito. At nandito po ako kasi may ilang gamit akong naiwan sa bodega. Okay, kunin mo na yung mga gamit na naiwan mo para makaalis ka na kaagad. Parating nang bibili nitong mansyon. Ma'am, ngayong wala na sina Sir Alfred at Ma'am Bettina. San ka na po pupunta ngayon? Usisa ni Randy. Ano bang pakialam mo? May pinaparentahan po kasi akong apartment, ma'am. Baka lang naman gusto mong tumira dun, ma'am. Pandagdag kita ko na rin. Alok pa ni Randy. Humalok kip-kip si Stella. Baka naman singilin mo ako ng sobrang mahal. Wala na akong kapera-pera. Ang daming utang ni Daddy ang kailangan kong bayaran. Kailangan kong magtipid. 6,000 lang naman ang isang buwan, ma'am. Kasali ng kuryente at tubig doon. Malaki-laki naman po ang apartment. May isang kwarto, kusina, sala at may sariling banyo din sa loob. Paliwanag ni Randy. Saglit na napaisip si Stella, saka pumayag na rin. Sumama siya kay Randy. Sumakay sila ng tricycle. Ito ba ang unang beses mong sumakay ng tricycle? Nakangiting tanong ng binata. Tumango si Stella. Tumigil ang tricycle sa isang eskinita. Bumaba na sila ng tricycle at naglakad papasok sa eskinita na yon. Hila-hila ni Randy ang maleta ni Stella. Nakakunot lang ang noo ni Stella habang naglalakad sa gitna ng mga dikit-dikit na bahay. May nakita rin siyang mga tao na sumisilip sa bintana at nakatitig sa kanya. Uy, Randy! Sino yung magandang babae na kasama mo? Girlfriend mo ba? Tanong ng isang tambay na kaibigan ni Randy. Bagong boarder sa apartment ko. Sagot ni Randy at nilingon si Stella. Namataan ni Stella ang isang aso. Nakipagtitigan siya sa aso pero bigla itong tumahol ng malakas. Napasigaw siya at napayakap sa braso ni Randy. Oh my gosh! Yung aso, inaaway niya ako. Takot niyang sambit. Malakas na tumawa si Randy. Mababait yung mga aso dito sa amin. Ikaw lang ang hindi. Anong sinabi mo? Wala. Nakangising umiling si Randy. Bakit ganitong mga bahay dito? Dikit-dikit? Paano kung magkaroon ng sunog? Di damay lahat kasi mabilis nakakalat ang apoy. Safe ba ako dito, Randy? Baka naman sumunod agad ako sa parents kong namatay na, ha? Usisa ni Stella. Safe ka kapag ako ang kasama mo. Huwag kang mag-alala, ma'am. Sagot kita. Nakarating na sila sa apartment na katabi lang ng bahay ni Randy. Iginiya siya ni Randy papasok. Malinis at maayos naman ang apartment. May iilang kagamitan na rin sa loob nito. Inilibot ni Stella ang kanyang paningin. Walang aircon? Tanong niya. Natatawang umiling si Randy. Pwede ka namang maglagay ng aircon dito. Dagdagan mo na lang ang ibabayad mo sa akin. May shower ba dito? Tanong pa ni Stella. Walang shower dito, may gripo naman. Balde at tabo ang gagamitin mo sa pagliligo. Tabo? Balde? Paano? Napangiwing tanong ni Stella. Ayaw mo ba dito? Nagbago na bang isip mo? Tanong naman ni Randy. Hindi, ayos na ako dito. Hindi na ako magpapaka-choosy pa. Umupo si Stella sa sofa. Napakatigas nito, kaya napabuntong hininga na lang siya. Pwede mo ba akong samahan mamaya? Bibili ako ng mga bag mong gamit. Papalitan ko tong sofa sa kayong kama. Hindi kasi aesthetic tingnan at hindi malambot. Masakit lang sa puwet. Saad pa ni Stella. Akala ko ba nagtitipid ka? Well, konti lang naman ang gagastusin ko. Pagagandahin ko lang tong apartment ko. Dukha na ako at ayoko namang magmumukhang pangdukha tong tinitirhan ko. Bahala ka, pero mo naman yan. Kung may kailangan ka, kumato ka lang sa bahay na katabi nito. Doon kasi ako nakatira. Bili ni Randy at nagpaalam na sa kanya. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay may kumatok na sa pinto ng bahay ni Randy. At yun nga ay si Stella. May kailangan ka? Tanong ng binata. Nagugutom na ako. San ba pwedeng makabili ng makakain dito? May malapit ba na restaurant dito? Tanong ni Stella, sabay tapik sa tiyan niya na kanina pa tumutunog sa sobrang gutom. Huwag ka nang bumili, bibigyan na lang kita. Nagluto ako ng adobo. Adobo? Ayoko ng adobo.
I want steak. Steak? Kahit wala ka ng pera, sosyal ka pa rin. Masarap ako magluto ng adobo. Halika, pumasok ka sa loob. Paanyaya ni Randy sa kanya. Mas lalong nagutom si Stella nang maamoy ang adobo na niluto ni Randy. Umupo na sila. Akmang kakain sana si Stella pero bigla siyang inawat ng binata. Sandali lang, sabi ni Randy. Bakit? Gutom na ako. Magdasal muna tayo. Dapat nating pasalamatan ng Panginoon na may kinakain pa rin tayo hanggang ngayon. Napanguso si Stella at sinabayan ang pagdadasal ni Randy. Napatitig siya sa mukha nito. Nakapikit ang mga mata nito kaya malaya niyang natititigan ang mukha ng binata. Bigla siyang napangiti. Ngayon niya lang napagtanto na sobrang gwapo pala ni Randy. Pagkatapos niyang magdasal, nagsimula na silang kumain. Mag-isa ka lang dito? Tanong ni Stella. Tahimik ang loob ng bahay ni Randy. Dalawa kami ng kapatid ko. Nasa eskwelahan pa siya kaya wala siya ngayon. Kayo lang dalawa? Yung mga magulang mo? Bata pa lang ako nung nawala sila. Kaya naiwan sa akin ang pangangalaga sa kapatid kong si Rita. Ikaw ang nagpapaaral sa kanya? Pag-uusisa pa ni Stella. Oo, ako lahat. Magmula nung nawala ang mga magulang namin, ako nang tumayong nanay at tatay ng kapatid ko. Paano mo nakaya yon? I mean, sa murang edad ay napilitan kang akuin ng napakabigat na responsibilidad? Namamanghang sambit ni Stella. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko at saka masaya ako na inaalagaan kong kapatid ko. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Sambit naman ni Randy habang patuloy sa pagkain. Sobrang magkabaliktad pala tayo. Napaka-responsible mo habang heto ako, hindi pa rin kayang akuin yung mga pagkakamaling nagawa ko. Bigla ko to rin naalala si Mommy. Palagi niyang sinasabi sa akin na magbago na ako, maging responsible at mag-mature. Pero ang aga niyang nawala, hindi man lang niya maaabutan ng pagbabago na gagawin ko. Gusto mong magbago? Tanong ni Randy. Yung reaction mo para bang napaka-imposibleng magawa ko, no? Na-realize ko lang kasi na tama lahat ng sinabi ni Mommy. Kung nakinig lang ako sa kanya, siguro ibang naging takbo ng buhay ko. Ilang taon ang sinayang ko sa pag-inom at paggagala imbes na tumulong sa pagpapatakbo ng kumpanya namin. Siguro kung nagsikap lang ako, siguro kung tumulong ako sa negosyo namin, hindi babagsak yon. Hindi sana maglalaho ang lahat ng pinaghirapan ng parents ko. Mahabang paliwanag ni Stella. Hindi pa naman huli para magbago ka. Kahit wala na dito ang mga magulang mo, sinusubaybayan ka pa rin naman nila mula sa itaas. Saad ni Randy, sabay tumingala. Napatingala rin tuloy si Stella sa kisame. Anong meron dyan sa itaas? Nandyan bang mga magulang ko? Malakas na tumawa si Randy. Siya nga pala. Pwede kitang ipagluto ng pagkain araw-araw para hindi mo na kailangang bumili pa sa labas. Suhestyon ng binata sa kanya. Talaga? Ang bait mo talaga. Thank you. Anong thank you? May bayad yon. Dadagdagan mo na lang ang ibabayad mo. Mahal ng mga bilihin ngayon kaya hindi na uso ang mga libre. Napangiwi si Stella. Akala ko pa naman ililibre mo na. Sa pananatili ni Stella sa pinapaupahang apartment ni Randy ay naging malapit sila sa isa't isa. Nakakatawa talagang buhay, no? Life is really full of surprises. Palagi kong nilalait yung mga dukhang nakakasalamuha ko noon. Allergic ako sa mahirap na tao pero tingnan mo nga naman ang kalagayan ko ngayon. Isa na rin akong mahirap. Allergic na rin ako sa sarili ko. Pagkakwento ni Stella habang pinapanood ang pagdidilig ni Randy ng mga halaman. Kaya nga may kasabihan na ang buhay ay parang gulong. Kung ngayon ay nasa itaas ka, baka bukas ay nasa ibaba ka na. Pero ang mahalaga naman ay nagbago ka na. Oo naman, nagbago na ako, no? Sobrang bait ko na kaya ngayon. Nakangiting sabi pa ni Stella. Tinulungan ni Randy si Stella na magbago. Tinuruan niya rin ito ng mga gawaing bahay. Ang laki na ng ipinagbago ni Stella magmula noong nakilala niya si Randy. Ganito pala kahirap maglaba. Ang sakit na ng kamay ko. Sa tingin mo, okay lang ba kung bumili ako ng washing machine? Tanong pa ni Stella. Pwede ka namang bumili basta dadagdagan mong bayad mo sa kuryente. Natatawang sabi ni Randy. Natawa na rin si Stella. Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo, Randy. Nababawasan ang pagmamaldit ako dahil tinutulungan mo ako na kontrolin ang galit ko. Ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin?
may bula na napunta sa mukha ni Randy. Napalunok si Stella at hinawi iyon. May bula kasi? Aniya pa. Biglang hinawakan ni Randy ang kanyang kamay. Stella, may sasabihin sana ako. Ha? Tungkol saan naman? Gusto kita. Pwede ba akong manligaw? Pag-amin ng binata sa kanya. Pinamulahan ng pisngi si Stella. Pareho kasi sila ng nararamdaman ni Randy. Gusto niya rin ito. Matagal na, pero hindi niya maamin-amin. Pwede mo naman akong ligawan, basta bawasan mo yung renta ko. Pagbibiro na sabi ni Stella. Kahit libre ko na yung renta mo. Giit naman ni Randy at pareho silang natawa. Masugid na niligawan ni Randy si Stella hanggang sa naging magkasintahan na nga sila. Ginamit ni Stella ang natitira niyang pera para magtayo ng negosyo kasama ang kanyang nobyo at business partner na si Randy. Una nilang ginawang negosyo ay ang pagbebenta ng pansit sa gilid ng kalsada hanggang sa lumago ito ng lumago at nakapagpatayo sila ng restaurant ni Randy. Dahil sa paglago ng negosyo niya, napagtapos ni Randy ng pag-aaral ang kapatid na si Rita at graduate pa ito na may honor. Nagpatayo sila ng bahay at noong natapos na yung gawin, napagpasyahan nila na magpakasal na at bumuo ng sariling pamilya. Makalipas ang 2 taon, biniyayaan sila ng 2 supling. Sabi nga nila, palaging nasa huli ang pagsisisi. Pero sa kwentong ito, ipinakita ni Stella na hindi huli ang pagsisisi kundi nasa gitna. Dahil ang huli ay ang pagbabago at tanggapin kung ano ang ibinibigay ng buhay. Hindi naging mabuting anak si Stella pero nung nawala ang mga magulang niya, labis siyang nagsisi. At ang maganda doon, ginusto niyang magbago. Baguhin ang maling nakasanayan niya at baguhin ang pangit na pag-uugali. Sana makahanap tayong lahat ng lalaking katulad ni Randy na tatanggap sa atin sa kabila ng maraming pagkakamali. Yung lalaking tutulungan at sasamahan tayong magbago para magkaroon ng magandang kinabukasan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.